Marami nagtatanong sa atin kung ano daw yung magandang gamitin na ink, dye ink ba or pigment ink. So kung meron kang printing business at bago ka pa lang sa larangan na to, panoorin mo yung video na to para medyo maintindihan mo kahit papano kung ano yung pinagkaiba ng pigment ink at paggamit ng dye ink. So bago ang lahat, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel para naman ganahan pa tayo mag-video-video. At sisimulan na nga natin. So sa mga beginners dyan, alam ko natatakot kayo na gumamit ng pigment ink kaya nag-i-stick lang kayo sa dye ink. So ganyan din ako before. Gusto ko original lang yung ginagamit ko pero depende kasi kung ano yung papasukin mong business. Kung stickers yung target mo, kailangan mo talagang matutong gumamit ng pigment ink. Meron lang talagang mga maintenance ka talagang gagawin. Kasi kapag dye ink yung ginagamit mo, take note, original dye ink ang ginagamit mo. Less maintenance talaga yan sa iyong mga printer head. Wala ka nang ibang gagawin dyan. Kahit isang buwan kang hindi mag-print, ay goods na goods pa rin yung output mo. Konting head clean lang yan, okay na ulit. Unlike talaga sa pigment ink, talagang merong mga maintenance na ginagawa. Kagaya na itong nasa video na to. Yung full video niya nasa description, kung gusto nyong panoodin. Ayan yung isa sa mga maintenance kapag ka gumagamit kayo ng pigment ink. Kasi kailangan at least sa isang linggo ay makapag-print kayo gamit yung mga printer nyo na merong pigment ink. So ayun, dahil masisira, mai-stack yung ink doon, titigas, at mabilis ngang tumigas yung ink dyan sa mga printer head kapag pigment ink yung gamit nyo. Kaya kailangan time to time nagpiprint kayo at least twice or once a week. So ayun lang, sana i-take note nyo tong part na to. Para matapos na, para hindi na natin mapahaba pa yung video na to. At syempre, magbibigay pa rin naman tayo ng mga ibang detalye. Kung ikaw ay merong printing business, kailangan meron ka parehas ng mga yan. Meron kang dye ink at meron kang pigment. So unahin na natin yung dye ink. Bakit kailangan natin ng printer na meron pa ring dye ink? Dahil kung magpiprint ka ng mga documents, mas maganda pa rin talaga na dye ink dahil hindi mo na siya kailangan pang set up or baguhin yung timpla ng kulay niya. Bakit? Dahil yung pigment ink, kapag ka pinrint mo ng direkta, yung kulay itim niya medyo maputla yung lalabas, hindi siya ganun kaitim. At medyo matagal mag-print kapag ka pigment ink yung gamit mo, at lalong lalo na kung yung printer mo ay medyo hindi naman ganun kagandahan. Kung napakaganda ng printer mo, ayun, medyo mabilis siyang mag-print. So ayun yung kinagandahan na itong dye ink, kaya dapat meron ka pa ring dye ink. Kung ipiprint mo tong documents na to, yung mga sulat-sulat, kung meron kang parehas na printer, tapos yung isa dye ink, yung isa pigment ink, mabilis mag-print dito sa dye ink. Dahil do sa pigment, para makuha mo yung kulay ng pagkaitim talaga niya, medyo kumakain siya ng oras, So ayun, isa yon sa pros and cons ng dye ink. So yung dye ink pa, ang pinaka pangit lang dyan sa dye ink ay kumukupas siya pagkadating ng hindi natin makuha yung exact na date, hindi natin makuha yung exact na time kung gaano katagal, pero almost 2 months or 3 months, 4 months, 5 months, medyo mapapansin mo na yung photo paper or kung ano man yung pinrint mo ay medyo nagpi-fade siya. So ayun yung cons lang neto ni dye ink, talagang nagpe-fade siya time to time. At yung cons lang din neto ni dye ink, talagang medyo may kamahalan talaga yung ink niya kasi original ink lang dapat yung gagamitin nyo kapag ka dye ink yung gagamitin nyo, di ba? Inuulit ko, once na dye ink yung gagamitin nyo ay mag-stick na lang kayo sa original kasi mas tatagal yung lifespan ng inyong mga printer head. Kagaya netong Epson 3110 ko, 4 years na siya, talagang original lang yung dye ink na nilalagay ko sa kanya. Ito yung pang print ko nga sa mga documents, kagaya na itong nakikita nyo dito sa screen. Ayan yung mga ganyan, dye ink yung pinang-print ko nyan at mga ganito. So mabalik nga tayo dun sa pag-fade ng kulay kapag ka ginagamit nyo ay dye ink. Talagang may experience nyo siya kapag ka dye ink yung ginamit nyo sa inyong mga photo sticker or sa mga vinyl or etc. sa mga photo paper. Time to time talaga makikita nyo yung kanyang pag-fade. At lalong lalo na kapag ka nabasa ng konting patak, ayun makikita nyo parang pumuputi yung kanyang pagka-fade. Basta medyo pangit talaga yung dye ink sa mga ganung area. At kahit na lagyan mo pa ng photo top, pag gagamit mo ay dye ink, talagang time to time talaga may encounter mo talaga yung pag-fade niya. Pero inuulit ko, ang dye ink maganda siya
sa mga photo booth dahil hindi mo na kailangan pang i-configure yung mga kulay niya. As is na yung kulay niya. Wala ka nang babaguhin pa kapag ka magpiprint ka. Ayun nga lang yung kinagandahan talaga ng dye ink. Wala ka nang setup na babaguhin dito sa mga custom color na to, sa mga ganyan. Kung nakikita nyo tong color management, ayan, wala na kayong babaguhin dyan pa. Yun talaga yung kinagandahan ng dye ink. Lalong lalo na sa mga photo booth, kailangan talaga dye ink yung gamit nyo dyan para hindi na kayo mag-configure ng ganito. Kasi pagka kinonfigure nyo pa to, ang tagal pang i-print nyan kasi nag-iiba yung movement ng inyong mga printer head, tatagal, etc. ganon, no? So kung dye ink lang, as is lang, mabilis yung pag-print nya. So wala nang babaguhin pa, makukuha mo na yung eksaktong kulay, lalong lalo na yung gray. At kung pipindutin nyo naman tong high na settings kapag dye ink lang yung ano nyo, dye ink lang yung gamit nyo, ay medyo syempre tatagal kasi hinay quality nyo. Ang kinagandahan lang talaga ng dye ink, once na kahit standard lang yung quality ng print nyo, talagang goods na goods. Lalong lalo na sa mga photo booth, ang gamit nila ay Epson 805. Napakaganda talaga ng dye ink. Standard lang, mabilis mag-print, wala nang edit-edit sa kulay. So ayun, no, yun talaga ang kinagandahan ng dye ink, tsaka mas mapoprolong or mas tatagal yung buhay ng inyong mga printer head. So nakadepende kasi sa kung anong business yung pinasok nyo, kung photo booth or sticker printing. Kaya talaga sinasabi ko sa inyo, kailangan meron kayong parehas nyan, meron kayong dye ink, meron kayong pigment ink na printers. So kapag meron naman kayong tindahan at gusto nyo magkaroon ng printing or mga photocopy or print lang, mag-stick na lang kayo sa dye ink dahil hindi naman madalas na merong nagpapaprint sa inyong mga tindahan. Pero kung sobra talagang dalas na merong nagpiprint sa inyong mga tindahan, yon, pwede kayong mag-switch sa pigment ink para makatipid kayo. Pero ayun nga, kagaya nga ng sinabi ko, isipin nyo na kapag meron kayong pigment ink ang gamit nyo, i-edit nyo pa yung color correction nyan at papatingka din nyo pa yung kulay itim. Paano na lang kapag yung mga bantay sa tindahan nyo ay hindi masyado marunong sa computer, 'di ba? Kailangan pa nilang baguhin, hindi nga sila marunong. Paano nila mababago at paano nila makukuha yung kulay itim or kung ano man yung gray or etc. na kulay, kasi nga medyo bitin yung kulay ng pigment ink. Kapag yung itim pinrint mo, medyo malabo siya ng konti. So ayun yung disadvantage ng pigment ink. Pero kung marunong naman yung nagbabantay, pwede nyo silang paggamitin ng pigment ink. Pero kung hindi, mag-stay na lang talaga sa dye ink kasi rekta-rekta print na yan, wala nang color correction pagdating sa dye ink, lalong lalo na original na dye ink. So iba-iba kasi lahat ng mga output, lalo na yung mga universal ink na dye ink na ganyan, malabo rin yan, i-edit mo rin yung kulay nyan, unlike talaga sa original na dye ink, rekta-rekta. So ayun yung disadvantage and advantage. Inuulit ko, kapag katindahan ka lang at gusto mo mag-print, mag-stay ka na lang sa dye ink kahit wala ka ng pigment ink. Pero kung meron kang printing business talaga, ayan talaga kailangan dalawa yung iyong mga printer. So ayun. So mag-move tayo sa pigment ink. Ang kinagandahan naman ng pigment ink, talagang yung pagka-print out mo sa kanya, buhay na buhay yung kulay, no? Talagang yung maliwanag, no? Kung ano yung nakita mo sa screen din, ganon. Halimbawa, ito, pinrint ko to, no? Ang ganyan, napaka-vibrant ng kulay niya. Yun yung kinagandahan talaga ng pigment ink. Kasi yung sa dye ink, parang medyo may pagkalalim yung kulay niya, no? Parang may pagka-dark, madark yung kulay niya. Napansin ko lang talaga. Ako hindi naman ako expert, no? Base lang sa mga na-experience ko. Yung dye ink, talagang medyo malalim yung kulay niya, no? Madark. Tapos yung pigment ink, talagang ma-shine yung ano niya, ma-vibrant. Kaso, napakahirap kunin ng mga ibang kulay. Lalong-lalo na yung gray. Ito, no? Napakahirap talagang kuhain nito. Ito, no? Nakikita nyo sa screen. Napakahirap talagang kuhain netong gray color. Lalong-lalo na kung may mga iba pa siyang kasamang kulay bukod sa pagka-gray. So, kung nakikita nyo to, medyo greenish talaga kapag pigment ink yung gamit ninyo. At ipapakita ko sa inyo yung original na photo nyan. Ito. So, kung makikita nyo, no? Yung pagka-gray niya dito, hindi natin nakukuha dito sa scan copy natin ng
ipiprint ko. Medyo greenish talaga siya. So may mga binabagong settings, ayan, napakahirap. So eto yung parang pinakamalapit kong nagawa dun sa original. So malayo pa din ng pagka-gray, pero at least okay na para kay client, no? Kasi napakahirap talagang kuhain ng eksaktong-eksakto etong kulay na to, no? Sobrang galing mo nang magtimpla ng kulay dito sa ating settings, no? Kung super pro ka na talaga, sana ituro mo lang din sa amin. Kung meron ka pang ibang settings na alam dito, no? Napakahirap kasing timplahin ng pigment ink dito. So meron akong settings na nirarumble dito ako nagbe-base. Ito yung base settings ko. Ito yung nilalaro-laro ko kapag kulay gray yung kulay na napakahirap palabasin. Yun nga lang talaga, ang kinagandahan din ng pigment ink, kahit mabasa siya, waterproof siya at hindi siya nagpi-fade katagalan, talagang vibrant pa rin yung kulay niya. Depende na lang sa mga media na gagamitin nyo. Ibig sabihin, kung yung vinyl sticker nyo ay talagang waterproof, talagang maganda yung kapit ng pigment ink doon. At disadvantage nga na itong pigment ink ay medyo malabo yung pagka-black niya. Halimbawa, document yung ipiprint nyo, talagang babaguhin nyo pa yung kanyang settings. Babaguhin nyo pa dito. Eto, no, kung nakikita nyo to, eto sa quality, kahit i-stay nyo na lang yan ng standard, dito kayo magbabago, no? Talagang i-dark nyo yung brightness niya, gagawin yung -10 or -15 para lang makuha yung pagkaitim talaga ng maganda. Kasi kung hindi mo babaguhin yan, at eto document yung ipiprint mo, medyo maputla yung pagkaitim, parang alam mo yung kinapos ng kulay, no? Syempre nakakasira ng kliyente yon, pangit naman. Sa pigment ink, kung anong mga brand yung magandang gamitin, no? In-next topic na lang natin yan. At sa dye ink din, in-next topic na lang din natin yung kung anong dye ink yung maganda. Pero unang-una sinasabi ko sa inyo, pag dye ink yung gamit nyo, mag-stick na lang kayo sa original. Huwag na kayong bumili ng universal ink dahil kung mag-universal ink lang din kayo, ay mag-pigment ink na lang kayo. Kasi yung universal ink na yan, ganun din ang kulay niya, maputla lang din yung pagkaitim niyan, no? Kasi dati na experience ko sa Canon, hindi ko na matanda kung Canon or HP yata yung printer ko nung pinakaunang panahon. Bumibili ako ng universal ink kasi yung pagkaitim niya, hindi talaga makukuha yung black na kagaya ng original. Hindi pa ako nakapag-try sa Epson ng universal ink, to tell you honestly, pero talagang mag-stick na lang talaga kayo sa original ink kasi para mas matagal pa yung buhay ng inyong mga printer head. Napakamahal pa naman ng printer head. Kaya sinasabi ko talaga sa inyo, dapat dalawa yung printer na meron kayo at magkaiba yung ink. May pigment kayo, may dye ink. Kasi kapag mga sticker yung ipiprint nyo, talagang dapat pigment ink yung gamit ninyo dahil para hindi mag-fade. Although mahirap makuha yung mga ibang kulay, practicein nyo na lang, makukuha nyo lang din yan. Kung hindi nyo talaga makuha, ipakita nyo kay customer yung final output na kaya nyo lang ibigay, makakausap nyo naman yan. Pero kung talagang gustong-gusto ni customer na makuha talaga yung kulay, ay syempre, i-print nyo na lang sa dye ink. So, wala na kayong magagawa doon. Kung nahihirapan talaga kayo, i-print nyo na ng dye ink talaga. Minsan, ginagawa ko rin talaga yon para makuha ko talaga yung kulay at hindi tayo mapahiya sa mga customer natin. Pero syempre, iniisip ko pa rin time to time, magpi-fade talaga kapag dye ink. May mga sample tayo naman na pinapakita dyan, no? So, sana natutunan nyo at nalaman nyo at nakakuha kayo ng information. Kung medyo kulang yung naibigay ko sa inyo na information, kasi mabilisan lang to, hindi naman din kasi nga ako ganung agaling at inuulit ko, next time, next video siguro or susunod, sasabihin ko sa inyo kung anong magandang mga pigment ink at anong goods na dye ink, mga ganon, no? At kung meron ako mga kulang na nasabi at alam ninyo, i-comment nyo na lang dyan sa comment section natin dyan sa baba, no? Para makatulong din tayo sa iba. At sana nakakuha kayo ng information kung dye ink or pigment ink yung inyong gagamitin.